Hindi na bago ang pananalasa ng bagyo at pagbaha sa maraming lugar sa ating bansa. Ang tanong ngayon, ano naman kaya ang mga nakikitang solusyon ng gobyerno sa mga problemang ito? Alamin sa report ni Trisha Zafra. Ang dilubyong ibinuhos ng habagat noong 2012 na ulit na naman ngayong linggo. At ayon sa Climate Change Commission, walang dahilan para hindi muling mangyari ang pagbaha, lalo pat makipot na ang mga daanan ng tubig. Kaya target ng pamahalaan na alisin ang mga nakaharang sa waterways bago matapos ang taon. Hindi rin naman tama na informal settlers lang ang sisisihin natin dahil meron din namang development yan na pinayagan din ng legal na mga may mga permiso. Nito lang, meron tayong nakitang structure dyan sa may Mandaluyong at bagong-bago na lalong lumiit yung daluyan ng Pasig River. Hindi raw akma ang ating mga gusali, kalsada at infrastruktura sa kalikasan at nagbabagong klima. Pagkatapos ng bagyong Ondoy noong 2009, nagpadala ang urban planner na si Architect Jun Palafox ng 87 rekomendasyon sa Malacanang para gawing mas ligtas sa sakuna ang ating mga komunidad. Ilan daw dito ang ginawa sa administrasyon ni Pangulong Aquino tulad ng Project NOAA at geohazard mapping. Pero marami pa raw ang kailangang habulin at gawin. Dredging of Laguna Lake, hindi pa ginagawa. Yung road dikes around Laguna Lake, kapiraso lang gagawin. And review of the building code, hindi pa ginagawa. Updating our zoning and planning practices, I don't think ina-update pa. Sa pagbisita ng Pangulo sa Cavite na isa sa matinding sinalanta ng habagat, idinitalya niya ang planong gumawa rito ng retarding basins. Yung baha gagawa na tayo ng solusyon naman, laking kakaroon tinatawag na retarding basin. Mga 50 hektarya po ang kakailanganin lupa dito na identify na para may madagdagan yung kayang sapuin na tubig. Inaasahang maisasagawa ito sa loob ng 1.5 taon. Iba naman ang nakikitang solusyon ng lokal na pamahalaan ng Laguna. Isinusulong ni Governor E.R. Ejercito ang pagkakaroon ng Laguna Mega Dike at Pacific Spillway. Sa ilalim ng Spillway Project, huhukay dapat ng 2 daluyan ng tubig, isa sa dulong kanan ng Laguna Dibay na magdadala ng tubig patungong Dagat Pasipiko at isa sa gawing kaliwa ng Lawa na tatagos dapat sa Parañaque para magdala ng tubig patungong Manila Bay. Yun nga lang, hindi ito una sa mga prioridad kontra baha ng gobyerno. Dalawa yung project na nasa master plan, no? Yung mas priority doon yung road ring dike, no? Yung Pacific Spillway, yon yung nasa last priority dahil pag nagawa na yung flood dam doon sa itaas ng Sierra Madre, ang tingin namin yung tubig sa Lawa hindi ganong kasing taas ng nangyayari ngayon. So you might not need the Pacific Spillway. Ang tinutukoy ni DPWH Secretary Rogelio Singson ang Flood Control Master Plan ng pamahalaan. Ito yung paggawa ng flood dam sa Sierra Madre na aabot sa 190 billion pesos. Para makontrol ang daloy ng tubig mula sa Sierra Madre, magtatayo ng dam na sasalo sa tubig na karaniwang napupunta sa mga ilog. Gagawa rin daw ng 2 catch basin sa Sierra Madre na magsisilbing pansamantalang imbakan ng tubig kapag malakas ang ulan. Papakawalan na lang ang tubig kapag tumila na ang ulan. Makokontrol yung pagpasok ng tubig once na-establish itong road ring dike na to. At ang pinakamagandang parte nga nun, yung it can be self-financing. Trisha Zafra, GMA News.